involved. Sa Islam, kung mag-Muslim ka, libre. Kung binyagan ka, bigyan ka ng pangalan, libre. Ikakasal ka, libre. Ano pa? Kung mamatay ang isang Muslim, libre. Puhugasan siya, liliguin, tapos balutan, dahil sa cemetery, libre po, walang bayad. Magpakasal ka, dahil ka sa court, libre po, walang bayad. So sa ibang reliyon, kung babasihan natin ang ibang reliyon, kung ito ay tunay at tamang reliyon, ang tanong, ang Diyos ba nagsasabi na ang reliyon ko ay Romano Katoliko? Ang reliyon ko ay Protestante o Sabanista, Iglesia ni Cristo, ang reliyon? Pangalawa, ang reliyon ba ng lahat ng mga propita ay Iglesia ni Cristo? Jehovah's Witness o Romano Katoliko? Si Adan ba Romano Katoliko? Si Habo ba Romano Katoliko? Kristiyano ba si Jesus? Yan ang pangalawang tanong. Pangatlo, kung walang pera, kasi sa Islam walang pera, di ba katotohanan kung kakasalin ang isang Kristiyano dahil sa simbahan, tatanungin ka, kung Romano Katoliko ka, tatanungin ka, special or ordinary? Di ba? Kung magpakasal ka, magbinyag ka sa bata, tatanungin ka, special or ordinary? Patay dahil sa simbahan, ang patay dahil sa simbahan, para dasalan, tatanungin ka, special or ordinary? Ang ibig sabihin, pira. Hindi po yun ang relihiyon ng dinala ng mga propita. Si Jesucristo nagbuhay ng patay sa kapangyarihan ng Allah, binuhay ni Lazaro, libre, wala akong bayad. May mga kitungin, may mga pilay, inayos ni Jesucristo. Mga brothers, kung nangangailangan tayo ng pira ngayon, mas nangangailangan si Jesucristo ng pera. Kailanman, hindi humihingi si Jesucristo kahit isang barya. Si Moses, sa panahon sa disyerto sila, at ang mga tao ay dinala niya galing sa kay Pharaoh sa Egypt, across the Red Sea, tumawid sila sa Red Sea. Pagkatapos si Moses wala sa hinihingi kahit isang barya. Nagpakain si Moses, thousands of them, kumain by the power of Allah, pinakain sila, libre walang bayad. Jesus rin, out of few loaves of bread, pinakain niya 10,000 people. Si Jesucristo walang hinihingi kahit barya. Ngayon, ang tunay na simbahan, sumusunod daw ni Jesucristo, kunting kilos lang. May pinapaikot na sibot, doon ihulog mo yung pera, kanta-kantahan, tapos meron pa daw simbahan, nagdala-dala, 60 babae, harapan nagdala ng gano'n, sibot, pag hindi mo bigyan, hindi alis. Ang iba pa nga, i-record ka, pag absent ka, magbayad. Mayroon ngayon, ikaw po, magbayad din na ikaw po. Kung 10,000 ang sahod mo, 1,000 ay sa simbahan. Brother, sa kapanahunan ni Jesucristo, sila ni Moses, sila ni Abraham, sila ni Muhammad, ang lahat ng mga propeta ay itong lahat ay sangat sa lahat ng ginagawa ng mga propeta. Ito'y pagpapatunay lamang na itong reliyon ay tiik na reliyon. Dahil po ang Allah hindi nangangailangan ng tulong. Sabi nila, magtulong kayo para sa Diyos. Sa Diyos, mali yan ba? Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng tulong sa atin. Tayo ang nangangailangan ng tulong sa Diyos. Siya nagbigay buhay, siya nagbigay hangin, siya ang gumawa sa tubig, lahat. Makatulong tayo sa Diyos. Sabi nila, tulong ito sa Diyos para sa Diyos. Magbigay tayo ng pera, hindi yan para sa Diyos. Kundi para yan sa ating sarili. Para makareward tayo at pinala sa kanilang buhay. Ang pagtulong sa kapwa, trabaho ko, obligasyon ko, hindi obligasyon sa Diyos. Kung mayroong nagkakasakit, kung ako nagtulong sa kanya, ito yung obligasyon ko, hindi na obligasyon ng Diyos. Yun ang katunayan ng Islam, brother. Na kung ang Islam, kung sasaliksikin ninyo at magbigay kayo ng open-minded, kunting pag-aaral lang, bigyan yung kahalagaan ng religion. Dahil ang karamihan mo sa atin dito, masyadong material. Masyadong material. Pira, palagi iniisip, babae, bahay, pag-aaral sa mga anak. Karamihan sa atin, most of us, ang iniisip natin, pira ang makabigay ng ligaya sa buhay. Iniisip nila, pagpunta ng Saudi Arabia, magkakaroon sila ng trabaho at sahod, makapatayo ng bahay, makapag-aaral sa mga anak, yung lahat ng hinihiling, mga jawa o ano pa dyan hinihiling, sasakyan, magbigay na sa mga anak, mahal sa buhay. Maligaya na. Kasi malingan brother pa. Hindi yan ang tunay na kaligayahan. Bakit? Ang mga tao ngayon na pinaka-insecure, the most insecure person on earth today, ang pinakamayaman na tao. Si Marcos, pinakamayaman. Saan ngayon? Hanggang ngayon, ang bangka hindi pa nalibig. Mayaman. Nagamit ang pera. Marami ng mga tao, mga aruyo, mga guwangkong, kung saan sila lumalakad, bodyguard, puno sa bodyguard, armor car ang sinasakyan. Kung mga anak nila pinapaaral, bodyguards, nag-bulletproof ang mga anak.
tayo.